Ano ba to? Kaninong sasakyan tong nakaharang to dito? Hoy, Bron! Huwag kang mayabang dyan, ha? Akala mo kung sino ka. Baka gusto mo sagasaan kita dyan. Anong ginagawa mo? Teka nga. Ito na nga ang toy na re-review natin for today. This is the Titan's Return Titan Master Brawn. Super late na natin na review pero at least and finally nagkaroon na rin ako. Medyo mahirap na rin hanapin to. Now, bago tayo mag-start sa ating pinaka-review, special shoutout muna sa 2 toy ko dahil sa kanila ako nakakuha ng magandang price. So kung may hinanap pa kayong mga figures din or mga toys, visit nyo lang din yung online store nila. Now, pag binili mo ganyang klaseng packaging, meron siya sa harap and sa likod and sa gilid and sa kabilang gilid and sa ibabaw and sa ilalim. Now, pag unbox na natin siya, ang kasama lang niya dito sa box niya is itong kanyang manual. And let's take a look naman dito sa kanyang sasakyan. Yan. Galing yun. Ang ganda eh. Finally, meron na rin ako dito ang dagdag sa aking mga mini collection naman, di ba? Kamukha din nung alt mode ni Brawn, even the color scheme, lahat sa kanya pa rin naman binagay. Pero okay din, okay, maganda rin naman. And itong sasakyan niya na to, pwede mo siyang baguhin din, pwede mo iangat niya ng ganyan, and then fold mo ng ganyan, and then magiging another mode ng kanyang sasakyan. Yung parang tank wheels niya kasi dito, napunta na lang sa harap. So para siyang snowmobile, no? Parang ganun yung dating sa akin, pero at least may firepower na siya dito sa, which is good lang. So it's either display mo siya ng ganyan or i-display mo siya ng parang jeep mode lang niya. Sa liit niyang yan, may ganong klaseng gimmick siya. Now, let's proceed naman dito sa ating main character or Titan Master na si Brawn. Check natin yung details and I hope makita natin yung details ng kanyang mukha. Medyo hindi na gaano halata yung mukha niya. Pero kung makikita niyo maigi, yung head sculpt niya, head sculpt din naman talaga ni Brawn. Yung makikita mo doon. Okay? And also, yung color scheme niya, color scheme pa rin naman talaga ni Brawn. And yung ulo niya dito is ulo mismo ni Brawn. Yan, ang ganda. Para sa articulation ng Titan Master natin na to, naiikot yan. Narorotate yung ulo niya na yan. Sa liit niyang yan, narorotate pa yan. Although wala nang look up and look down, yung kanyang arms wide open, limited lang yan eh. Hanggang ganyan lang talaga. Narorotate mo naman. Hindi mo pala marorotate dito kasi nakaharang yung pinaka-helmet ni Brawn doon sa likod. Pagdating sa waist niya, wala na. Gaganyan-ganyan lang siya. Tapos sa knee bend niya, yan, ganyan-ganyan lang din ang articulation niya. Okay, wala na, hindi rin nahiwala yung paa nito. Which is sayang nga, sana ginawa nilang nahiwala para mas maganda pa rin yung articulation niya. Ang overall gimmick lang naman netong Titan Master natin na to, well, dito sa sasakyan niya, pwede mo siyang ilagay mismo dyan, yan. Para kunyari, siya yung nagda-drive niya, di ba? Ganyan. And then, pag nagbago na yan, isang form, yan. Okay? Okay din. Cool. Para sa size ng Titan Master natin na to, well, Titan Master lang yan. So, mga around 1.5 inches lang talaga siya. Actually, mas malaki pa yung sasakyan niya na ang haba is around 2 inches naman. And maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Titan's Return din na si Brawn mismo. Yan, no? Yan. So, check natin yung face pala dito ni Brawn kung same lang dito sa na Titan Master. Actually, mas maganda yung head sculpt ng Titan Master natin dito. Parang mas detalye yung mukha dito ni Brawn compared dito sa Legend scale natin na Brawn. Tsaka yung pagkaka-silver ng helmet, mas maganda din. Metallic eh. Compared dito na color gray lang talaga. Pero yung green and yung orange or yellow niya, yung green and yung yellow niya na color scheme, halos same lang sila. Okay, and compare pa natin siya sa ating Hot Soldiers Bumblebee, Hot Soldiers Optimus Prime, MFT Ultra Magnus,
MFT Grimlock, Jinbao Megatron, New Age Kickback, Power Class Megatron, Legacy Kickback, and ang ating YOLO Park AMK Pro Series na si Megatron. Hindi nakita yung ulo niya. So yan ang ating size comparison. Actually, compared din pala natin siya sa core class natin ng naka-alt mode. Ayan, no? Bagay sa core class talaga itong mga Titan Masters natin na to. Ang ganda, di ba? Now, if you are planning to buy these Titans Return Titan Master na si Braun, ang price range niya is around 350 up to 600 pesos. Depende na lang again kung saan kayo makakakuha ng specific copy nyo nito. Pero, malamang yan, baka mahirapan na kayo kung itong specific Braun na Titan Master ang hinahanap. There you have it now, guys. Ito na ang ating Transformers Titan Returns Titan Master Braun. What do you think of this mini figure natin na ito? Sa akin talagang kukuha ako na to. Kasi meron to sa collection ko. Part na to ng collection ko. Isa to sa mga matagal ko na rin na hinahanap. Kaya nga nung nakita ko, hindi ko na agad pinalagpas na kumuha na rin itong Titan Master na Braun na to. Gagawa ko ng separate video na kung saan papakita ko sa inyo yung mga collection ko ng mga Headmasters or Titan Masters. Doon ko i-showcase lahat ng mga kasama doon ni Braun. Wherein nakakatuwa talaga sila tingnan pag naka-army build na, tas ang diliit nila, tas may mga kanya-kanya silang sasakyan na ganyan.